Good afternoon po mga kababayan. Good morning mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is December 18, 2025. At tayo ngayon ay papunta dito sa may bandang Gente de Leon, sa may Continue for 100 meters, ano then to, turn left Gold onto Eagle MacArthur Street, Highway. Gente de Leon, Valenzuela ngayon. At dadalhin po natin yan sa may Polo National High School, Polo, sa may Palasan, Marcelo M.H. Del Pilar, Palasan Road, In 80 Valenzuela. meters, turn left onto MacArthur. Kaya traffic Head doon. north in 60 meters. Okay po, so turn magbabalik left po onto tayo mamaya MacArthur konti Highway. pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali mo po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon, si government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Yan, samantala makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo papunta doon sa ating pagkatayan. Ang posibleng abuti na isang taon para maipatupad sa lahat ng Enter unit right most sa lane, then in 100 meters, Carol make a sharp right in the traffic light. 5 minuto na po makalipas ang alas 6 ng umaga. Secondary price cap o SPC na naglalayong kontrolin ang mataas na presyo sa wholesale electricity spot market o WESM, tinasa ng Energy Regulatory Commission. Sa pahayag ng ERC, sa ilalim ng kanilang binagong panuntunan, tinasa ng SPC ng 90% o higit 7 piso kada megawatt hour mula sa higit 6 na piso kada megawatt hour. I-apply ang cap kapag lumagpas sa higit 12 pesos kada megawatt hour ang 72-hour average electricity price mula sa dating 9 piso. Ang SPC ay isang preemptive market safeguard na ipinatutupad ng ERC kapag nananatiling mataas ang presyohan. Continue for 1 kilometer, then turn left onto 5 Marley minuto, Street. 55 segundos makalipas ang alas 6 ng umaga. Deliberasyon ng Bicameral Conference Committee kaugnay ng panukalang 2026 National Budget natapos na. Tumagal ng ilang araw ang deliberasyon dahil na rin sa panukalang pondo ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Inaprubahan ng BICAM ang 529.6 billion pesos na pondo para sa DPWH, kung saan nabawasan ito ng 20.7 billion pesos na mula umano sa overpriced na construction materials para sa mga proyektong pang-infrastruktura ng gobyerno. Nirealign o idilipat ang naibawas sa PhilHealth at National Disaster Resolution and Management Fund. Bagong balita. 6 na minuto na po makalipas ang alas 6 ng umaga. 1 billion peso class action suit kaugnay sa umano'y Ghost at Palpak na flood control project sa Novaliches, Quezon City. Inihain laban kina dating House Speaker Martin Romualdez at iba pa. Inihain ang civil case ng grupong United Peoples Against Corruption at mga residente ng District 5 ng Quezon City para humingi ng danyo o bayad sa mga naperwisyo ng baha sa distrito. Maliban kay Romualdez, kasama sa reklamo sina dating Congressman Saldico, Quezon City 5th District Representative Patrick Michael Vargas at iba pang tauhan ng DPWH, Quezon City 5th Engineering District Office. Ayon naman sa kampo ni Romualdez, tiwala sila na magiging patas ang korte hinggil dito habang hinihintay naman ang kampo ni Ko ang reklamo bago magkomento. Bagong balita. 7 minuto na po makalipas ang alas 6 ng umaga. Pilipinas handang tumulong sa ibang bansa na mabawi ang mga nakaw na yamang maaring itinago sa abroad. Inihayag yan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa pulong ng United Nations Convention Against Corruption o UNCAC sa Doha, Qatar. Sa gitna na rin ang investigasyon sa anomalya sa flood control projects, kailangan naman ng pagtulungan ng mga bansa sa asset recovery o pagbawi ng mga nakaw na yamang na itago na
sa ibang bansa. Dati nang sinabi ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na nakikipag-ugnayan sila sa ibang bansa para mahabol ang mga nakadepositong pera o mga ari-ariang mula sa kaban ng bayan. Bagong bal. 8 minuto na po makalipas ang alas 6 ng umaga. Pagsasalarawan ng ilang foreign journalists bilang ISIS trading hotspot ang Pilipinas. Pinalagan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaugnay ito ng ulap na nagpunta sa Pilipinas noong Nobyembre. Ang magamang suspect sa pamamaril kamakailan sa Bondi Beach ay kinasawi ng 13 o 15 tao at kinasugat na mahigit sa 40. Sinabi ni Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro na hindi tinatanggap ng Pangulo ang pagsasalarawan na anya'y misleading. Umapila rin ang palasyo sa mga dayuhang mamahayag na maging mapanuri at responsable sa pagbabalita, lalo na kung nakaapekto ang impormasyon nila sa integridad at imahe ng Pilipinas. Bagong balita. 8 minuto o 9 minuto na po makalipas ang alas 6 ng umaga. Land Transportation Office o LTO pinawi na ang lisensya ng pickup driver na nanakit ng lalaking nagkakarinton sa Antipolo City, Rizal. Kahapon nagkaharap ang dalawang panig sa tanggapan ng LTO kung saan humingi ng tawad ang driver at sinabi na hindi na niya ito uulitin. Ayon sa LTO, nakaalarma na ang sasakyan o nakaalarma na ang sasakyan ng driver para masiguro na hindi na ito magagamit sa anumang paglabag sa batas trapiko. Ngayong araw, nakatakdang ilabas ng LTO ang resolusyon kaugnay na ito, kaugnay dito na maaari pa manong iapila ng driver. Bagong balita. Bagong balita. At yan po ang kabuuan ng mga balita. Ako po naman ang inyong lingkod. Wow! Meron din tayo? Panalo! Pero po tayo nagmamadaling. May sunog sa Quezon City. Alas datos, alas G. Grabe daw sa mga oras na ito ay nagaganap ang sunog dito sa may Mansama compound sa Marquez dyan sa Quezon City. Tingnan lang natin, pwede yung kaluyan na nangyayari ngayon dito sa bahagi ng Sandali. Ang problema dito, ang namumulakoy. Sa nilalagyan natin yung peso, ang hirap ng access. Mula dito sa nilakaran natin hanggang dito sa papasok. Ang pwede ako nagkakamali, 500 meters ang layo. Makipot ito. Ano na to Quezon City na. Ang hirap din sa pagkakas ng pamamalin tulog na mapusirito nila na ito dahil sa looban. Then, Yung in 100 kaya meters, yung mga turn right. In 80 kanya-kanya meters, turn right, then turn left. na mag-abot ng mga balde para sa Luzon ay maakula dito na ako may buwas ng tubig dito ng pumbero pero mukhang wala ng tubig Head north kaya on Angeles mga Street, residente then in 40 nagkakanya-kanya sa meters, tutulong turn right ka onto para South Street. sa mga oras na ito nakikita natin na malaki pa yung apoy at nasa Turn dalawang left onto alarma pa rin Main ang at yung ilang mga residente nakakasulat natin kanya-kanyang bitbit na ng kanilang mga gamit ito ba mga lumarating pa ng mga PFP Kuya Pelo dito sa lugar na nilalagyan natin ngayon dito sa Pagsaka Compound na Kuya Pelo. Alan, balikan mo mamaya Mukhang malaki itong sunog dito Balik tayo mamaya, no? In 60 meters, turn left onto MD Los Reyes. Nilalagyan natin dito sa bahagi na kapatid ko dyan sa Quezon City. Ako dyan, nagkatid sa Jerry sa Paradyo dito sa Balbi. Dapat ito. Sumeradyo, DZWD. Salamat. Alas datos. Ang oras po natin, alas 6:11 na po ng umaga. Radyo na TV pa. Labanan ng fake news. Dapat totoo. Melo del Prado sa Super Radio DZWD. Continue 400 meters, then turn right onto NLEX service road. Good morning, my dear plants. Didiligan ko kayo para hindi kayo matuloy. Kasi, sorry di kita nakita. Nadilig ka sa tuloy. Good eyesight makes perfect moments for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Pero para kay dating Senate President Franklin Drilon, mas mabuting gumamit ng reenacted budget kaysa magkaroon ng problematic national budget sa susunod na taon. Kasi as explained by former Congressman Lenny Casino, pwede pala yun na reenacted sa unang quarter. Kung mag-aayusin natin lahat na ang budget sa first quarter, magkakaroon tayo ng budget na maayos talaga pagdating na ng second quarter. Kaya lang late na naman. At ganun tayo. Palagi tayong late. Tapos sa dulo, pag nagkaroon ng problema, In 200 meters, turn right onto NLEX service road. kasalanan. Nauna na ikinihit sa Malacanang,
na may sapat na panahon ng Kongreso para maipasa ang panukalang 2026 national budget. Samantala, sa mga dadampo ng EDSA, araw-araw na ginawa ng Diyos ay nasa EDSA, papunta sa trabaho at pauwi ng bahay. Sisimula na po ang rehabilitasyon ng EDSA sa bisperas ng Pasko. Sa December 24, next week na po yun. Alas 11 ng gabi ng December 24, magsisimula ang phase 1 ng proyekto at tatagal hanggang alas 4 ng umaga sa January 5. 24/7 po walang tigil ang reblocking sa ilang lugar, gayon din ang paglalagay ng asfalto sa linya ng EDSA busway sa kabaan ng Rojas Boulevard hanggang EDSA Orense sa Makati. Kaya kanina na tinatanong ni Jay, na-monitor ko yan Jay, tinatanong ko si Lex, mukhang malayo-layo pa dito sa atin sa norte. Kasi umpisan po nila sa south. Pero ang sabi sa ating kahapon ni Continue for 400 meters, then Andy, turn right and continue on Santos Road. ang susunod na phase yung north. Kasi marami din pong mga... Ang layo pala ng pick up. Hindi ko may parteng gaano napansin. Meron parte ng Ang layo EDSA pala. na pangit yung southbound. Yung medyo lubak-lubak. Dito din sa area ng Mandaluyong, meron din yan sa approaching show. Hindi magandang parte ng EDSA po dyan. May lubak-lubak na kailangan din po talagang ayusin. In 200 meters, turn right and continue on the same road, then turn left. Para siyang reblocking, naalala niyo po yung weekend reblocking ng MMDA. In 90 meters, turn right and continue on the same road. Ito, lahat ng butas tatapalan. Sa January 5 hanggang May 31 gagawin ang paglalatag ng asfalto tuwing alas 6 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw para maiwasan ang pagsisikip sa daloy ng trapiko. Ay ganoon nga po, parang kumbaga imbis na Turn bukid left lang, onto Gold Eagle Street. araw-araw merong gagawing asphalt overlay. Inasa matatapos ang EDSA rehab sa loob ng 8 buwan mula sa dating target na 2 taon. 6 na bilyong piso ang gagastusin sa rehabilitasyon na mas mababa kumpara sa 17 billion pesos na naunang plano. Kasi nga po, hindi na po ito rehabilitated na yung buong EDSA ang babakbakin o In 90 meters, you ang will arrive mangyayari at your ngayon, parang destination. patsi-patsi pa rin. Parang kagaya ng ginagawa po natin, kasi hindi po natin kakayanin eh. No? Mukhang magkakahirapan po at talagang magdudulot ng traffic. Kapag yan ay sinara natin ng buo, hindi kaya kalahati, halimbawa, isang kalahati, sarado. You have Isang arrived kalahati at your lang destination. bukas. Naku po, Diyos ko po, magkakagulo-gulo po tayo. Inirekomenda naman ng pagtatayo ng pansamantalang flyover sa EDSA habang isinasagawa ang rehabilitasyon. Mamaya tanungin natin sa ating eksperto kung tama ba yung diskarte na lagyan ng flyover at anong oras na, ilang buwan na abutin ng pagtatayo ng flyover para maging alternative route, di ba? Magandang umaga sa iyo, Ma'am Grace San Mateo. Meron din si Juan Fernandez na nagbibilang na po dahil sabi niya last 2 days for this week. Alam mo ninyo, marami sa atin, yung mga manggagawa, tamad-tamaran na yan next week. Kasi nakakatamad naman po. Ano bang Monday? I mean, December, ano bang Monday? Lagi ba? 22? 21? 20? Ano ba yung? 22? O, magtatamad-tamaran na yan. December 22, magsasakit-sakitan. Kasi, ang December 20, Kinita. Yan po ang report niya Alagatos. Mga kapuso, tayo po naman ay magtungo ngayon dyan po sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Ayan, marami na rin sigurong umuwi, holiday transport plan. Ito na, kasado na para sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero simula bukas December 19, Viernes. Si Christian Manyo nakatutok. Christian, good morning. Magandang umaga sa In inyo. 80 meters, Naghahanda na make a nga ang slight left. pamuhan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX para sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero na pagbiyahe simula bukas December 19. Ay ito pamunuan ng PITX sa Puyang Peloy na aabot ng 3 milyon ang biyahe simula nga bukas December 19 hanggang January 5. So ngayon ito activated o kasado na ang comprehensive holiday transport plan ng PITX. Katulad ng kanilang isinatupad noong una, kabilang na dyan ang mas maigpit ng pagpatupad ng security measures, dagdag ng customer assistance step at mas connecting na koordinasyon sa
sa iba't ibang ahit ng gobyerno. Sabay para matiyak ang Continue for 500 meters, then turn right onto Mason Service Road in sa mga LEX. pasahero na magdagdag ng oras sa kanilang kanilang biyahe upang maiwasan ang abala. Sa ngayon, Kuya Melo, bagamat may nangilan-ilan na bumabiyahe katulad ng nakikita mo sa ating video, ay nananatiling normal ang sitwasyon dito sa PNP sa mga oras na ito ngayon dahil maya-maya ay inaasahan unti-unti nang dadami o kakapal yung food traffic na tinatawag dito sa PNP. May mga nanay yata yun, ano, may karga-kargong anak. O yan, bibiyahe din sila. O saan sa mga lugar ang biyahe niya, na Christian, yung mga boss dyan? Itong PITX ay maraming biyahe patungo ng Bicol, patungo ng Mindanao. At nitong mga nakalipas na taon lang ay nagkaroon na rin ng biyahe patungo ng Norte, kabilang na yung Cagayan at Baguio. So ngayon nga pala, Kuya Melo, wala pang masyadong sulit ng mga biyahe dito sa PITX. Pero ayon sa pamunuan ng PITX, ay maaga magpa-reserve ng maaga ng mga ticket para maiwasan yung sabay-sabay ba o yung last minute o yung nandito na ng lahat at ubos na ang ticket. Ay, madami na rin tao. Nakikita mo naman, halos siksikan na rin yung mga naglalakad dyan, ha? Christian? Tama ka dyan, Kuya Melo. Pero sa ngayon may mga naluwag-luwag pa naman kung paano doon sa mga talagang sinatan na natin na last minute na talagang In 100 puno-puno na. Sa meters, ngayon, turn right onto Mason marami na Service rin yung Road mga in biyahe pero nananatili ng normal at meron pa rin mabubog na mga ticket dito sa may PITF. Pero pagdating yan sa mga na-witness, lalo marami ng mabilis, unti-unti na yung ticket dito sa may PITF, pero ay sa kanila sila yung nakahanda para nga sa inaasang 3 milyon na In 80 pabiyahe meters, ngayong turn holiday. right. Ako, sa tayo nag-service sa radyo. So, kung di dapat, ito. Salamat, Christian Maño, Melo del Prado, sa Super Radio, DCW. Pantay biyahe agad, oh. Alas 6:26 na po ng umaga, mga kapuso. Importante na mabalik sa mga tao ang ninakaw na mga tiwali sa ating gobyerno. Kasama na yung mga kasapakat nila sa pribado, yung mga kontraktor. Oho. Handa raw tumulong ang Pilipinas sa ibang bansa na Continue kumawi for ang mga 800 nakakayabang meters, mahal. then merge left Tinatago onto bro. MacArthur Kahit Line. tayo dito sa Pilipinas, mag-aabot din tayo. Dahil baka hindi lang dito tinatago sa Pilipinas, baka hindi lang sa mali-maleta, sa mga kontos, tinatago ang mga na pulipat sa flood control project at iba pa mga ano ba niya sa infrastructure projects, baka nasa ibang bansa, tinatawag natin na offshore. Yan, ha? Yan po ang inihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa pulong ng United Nations Convention Against Corruption o UNCAC sa Doha, Qatar. Siya pala yung naimbita roon, ha? Sa gitna ng investigasyon sa anomalya sa flood control projects. Ayun, siguro nababalitaan ng mga taga roon, ng mga taga United Nations na yan na Keep right and tayo continue ay straight. very credible pagdating sa subject matter. Kaya nag-imbita sila ng subject matter expert mula sa Pilipinas tungkol sa korupsyon. In 100 Ito po, meters, dati na merge sinabi left ng onto Anti-Money MacArthur Laundering Highway. Council na nakikipaglayan sila sa ibang bansa para mahabol ang mga In nakadipositong 80 pera o mga meters, ari-arian merge mula sa left. kaban ng bayan. Sa ngayon mga kapuso wala sinasabi nga ng ombudsman natin at saka ng DOJ bago magpasko merong hindi magme-merry ang Christmas mga big fish Continue straight in this araw na lang ay traffic Pasko light. na o ano ba nangyayari sa ngayon isa pa lang ang kaso na inaisasampa sa Sandigan Bayan at yan po ay para kay dating ako Bicol Party List Representative Saldico, mga dating opisyal ng DPWH, mga board of directors ng kumpanyang SunWest Corporation, kaugnay doon sa anomalya dyan sa flood control project sa Nauhan Oriental Mindoro. Iba wala pa. Ito, pumuporma pa lang uli. Itong grupong United Peoples Continue Against for 2 Corruption kilometers, at then saka turn yung mga left onto residente J. ng Lazarus District 5 Street. ng Quezon City. Good morning. Yan. Naghain sila ng kaso, mga kapuso. Ang tawag nila rito ay class suit. Ayan, ang 1 billion peso class action civil suit. Kaugnay sa Adelaide Coast at Malpak na flood control projects dyan sa Novaliches sa Quezon City. Inihain laban kina dating House Speaker Martin Romualdez, dating Congressman Saldico, Quezon City 5th District Representative Patrick Michael Marcos at iba pang tauhan ng DPWH Quezon City 5th Engineering District Office. Ang hinihingi ng grupo katarungan, bayan pinsala, danyos sa mga naperwisyo ng baha sa
distrito. Ibig sabihin yung mga na-permission ng baha, yung mga pangkaraniwang Continue tao, straight at the first yung traffic mga light. pasahero, Then, yung mga at the second commuter, traffic light, turn yung mga left. motorista, yung mga tao na pinasok ang pamamahay ng baha. Yan. Hindi yung ang pera sabi, restitution. Babalik lang sa gobyerno yung pera. Pagkatapos, nanakawin ulit. Ano ba yun? Dapat makinabang ang tao ng direkta. Pakinggan po natin. Melo del Prado sa Super Radio DCWB. Ito ay isang saving case of damages. Diba may mga nagsosoli ng pera. Ang tanong, makakuha ba tao doon? It goes to the treasury. Yung sa mga tao, mababalik ba nila bawat isa sa kanila ay may karanasan kung saan na-damage sila. Nagkaroon sila Grabe ng mga aberya. Oo, grabe. Mga hindi nakapasok sa trabaho, Kapakapalan, mga nasunod. kapapalan lang talaga ng mukha. Kaya nakaka-traffic ng sa... Leptospirosis. Yung biktima ng leptospirosis. Saka alam niyang sumusunod. Di man lang niya nilagpasan yung jeep na isa. 1 kilometer, then turn Kaya left daw to po J. uli, Lazarus mahal. Street. Mga nakasanayan na kasi nilang tagawian Ano po dito? Pero still, dapat ang Bulacan din po sa mga project nila na kitang-kita naman, no? Yung mga project na hindi natapos. Kaysa kaysa pang na-observan ko sa talagang maluwag sila sa jeep, yung mga enforcer din. Nahayaan nila ng mga ganun-ganun. Kaya nasasanay sila. Ang galingan natin, sabay sa akin, sa Jetty po. Aha. Ang lala po dyan. Yung Jetty to Karuhatan, sir. Talagang walang Masikip kasi, no? Oo, tas ang sistema kasi, yung mga driver, minsan kada kanto hihinto yan. Yung tendency, lahat ng sasakyan na nasa likod Hinto rin. nila, hinto din. Yun nga po eh. Kaya po, Kaya parang namamasada lahat eh, ano? Oo, kaya Parang jeep na. bansag ng mga tao dyan sa Jetty. Yung mga jeep po, maliligo pa yung pasahero, inaantay nila. Kaya po talagang, ako po hindi po ako nagko-commute. Papasok ng trabaho kasi aabutin po ako ng shop-shop. Kami po inyusundan, i-follow namin social media accounts ng Super Radio DCBB para hindi kayo mahuli sa mga balita. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at sa X. Hanapin lamang ang Super Radio DCBB para Kaya makita sa po ang aming mga kalsada official talaga dito sa social atin, hindi media po accounts. pwedeng Tutok na para sa mga masikip balitang talaga tama kasi at pag totoo. napasukan na ng jeep, wala. Tsaka sir, ang tanging daan lang dito sa Valenzuela para umusad kayo mga looban. So dapat maluwag sila. Kasi pag nag-traffic tong MacArthur, meron ka sa loob eh. Kaya lang, minsan traffic dito, traffic din sa loob, traffic din sa NLEX. Kasama na ito, ang pinakaligtas na paraan para maging malusog ay ang pagkain ng masustansyang pagkain at pag-inom ng tubig araw-araw. Dapat ding matulog ng sapat bawat gabi at mag-exercise ng 30 minutes kada araw. Kailangan din alagaan ang mental health at simpleng pagre-relax o pakipag-usap sa inyong loved ones ay mabuting paraan ng self-care. Turn left at the traffic Alagaan ang light. kalusugan. I-check ang totoo kasama ang right man. Bye, Hug Hugger Care. Hello, Green Silk Vitamin Boost. Sensitive with 30% more. The Tetamel Unilever Sachet for all day no Hug Hug. It's an In 200 unconditional meters, and turn left at the traffic light. Green Silk Vitamin Boost every day. Crimson. Use Crimson Vitamin Boost Conditioner every day. I have headache and I have flu. Finding flu. I have body pain and I have sore throat. Finding flu. I have lagnat. I have body pain. Flu. Finding flu. Pag BioFlu, dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu, kaya anumang sintomas ng flu. Alagang Unilab yan. Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, nalgene, paracetamol. A generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Ang tubig nyo ba'y pinapupuluan o binibili pa para iwas sa diarrhea, Continue for cholera, 400 typhoid, meters, dysentery then turn at right ibang onto waterborne ES de disease? Vandals. Uminom lamang ng malinis na tubig. Para sa malinis na tubig, mag-Aquatabs Water Purification Tablet. Isang tableta para sa 20 Continue liters for ng tubig. 300 meters, 7 pesos then 50 turn right centavos onto lang ang ES de MRP. Vandals. Tumawag sa HealthLink 211 Pharma Incorporated 02-858-46904. Mabibili sa Mercury Drugstores at the Generics Pharmacy nationwide. Proclus Sodium is the generic name of Aquatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Holiday
na, puro kain at gala kasama mga sinasakpuso natin sa buhay. Diyan, mabilis kumalat ang sakit ha, kaya lagi tayong mag-iingat. Mahirap na, lalo kapag ka maplemang ubo. Naku, diyan yung mister ko ngayon, kaya binigyan ko agad ng Somyos In Advance. 100 meters, Wala na talaga turn ako right dito onto pagtanggal Esteban plema. North Street. Meron pang zinc na tumutulong lumaban sa virus at bakterya na sanhi ng ubo. Dahil dyan, mabilis ang paggaling. Basta 3 beses uminom sa isang araw, mga 3 to 5 days lang, In okay na 80 ulit. meters, Tablet turn ang right. pabaon ko kay mister, pero lagi din akong may Somyos Advanced Liquid sa bahay. Kaya mga kapuso, sa mga plemang ubo, sa Somyos Advanced lang tayo. Nagpapractice si ate Sa mo, sigurisang iba. ugat ko, subok at tiwala na ako dito. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Somyos Advanced. If symptoms persist, consult your doctor. Buti nga po dito may limitation sa mga e-bike. Sabi sa atin, kasi po sa ibang city, only sila eh. Sa Manila, ang dami. Opo. Pasay, ganyan. Napakarami din. Continue for 500 meters, then turn left onto J. Martin Street. Minsan may SM sa Kandaan po. Malabon ah. Opo, ay grabe, sabi ko. Sila pa talaga yung nangunguna kaysa sa tricycle, sa jeep. Dito po hindi. Bawal sila sa MacArthur. Kailangan may driver's license. Naigpit po yung e-bike dito sa atin. Pero magmula yata January 1, maghihigpit na rin yata sila sa lahat ng ano, Opo. sa lahat ng city na. Tama lang po yun. Sorry po na kami dito. Super dami na rin ng mga e-bike na yan. Opo. Tsaka ginagawa na pong negosyo. Kaya nga. Kailangan daw yung mga ahensya ng pamahalaan gawing simple lang ang pagdiriwang ng Pasko at saka bagong taon, sabi na Malacanang. Pero silang utos tungkol dyan. Kaya service lang tayo. Tulad Tayo ganyan. mag-arbo. Mayapa na. In 100 meters, turn left onto J. Martin Street. Wala pa ba dyan? Walang pakialam sa nata-traffic niya. Dali. At Kasi wala na siya eh. Memorandum Circular 110. Ipinalabas Minsan ni galit pa yan, sir. Secretary Ralph Recto. At binanggit na pakikisa ito sa mga Pilipino na bumabangon pa lang sa mga nagdaang kalamidad. Totoo naman po yun. Baka yung iba sa atin ay wala man lang pang Noche Buena kahit 500 pesos. In 80 meters, Kaya, turn left. ang masimpleng pagdiriwang ay makatitiyak din sa mas masinop na paggasta sa pondo ng pamahalaan. Hindi rin tayo maka... Bagamat may autonomy o Ang malaya ang palusot mga lokal na dahil pamahalaan, magsikip hindi din. kaya din silang magpatupad ng kaparehong mga akba. Tuesday nyo, Nanay Tuesday, morning, peace be with you, Merry Christmas. Please be with you, maka inilipas na ng Malacanang ang kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nag-aasal sa lahat ng mga ahensya ng pamahalaan na magpatupad ng simple at matipid na paraan ng pagdiriwang ng Pasko at bagong taon. Sa gitna ito ang nila ng mga nagdaang kalamidad at sakuna sa Tama ba pinagpapadaanan sa atin? Then make a sharp left onto MH Delpilar Road. Masikip lang talaga dito, sir, kasi para siyang shortcut. Ang Government-Owned and Controlled Corporation, so GOCC, at the State Universities and Colleges o SUC. Sa ilalim ng memorandum, hinihikayat din ang mga lokal na pamahalaan na ipatupad ang katulad na pagtipid. Layunin din ng kautusan na maiwasang magamit ng hindi tama ang resources ng gobyerno, itaguyod ang kultura ng pagiging simple sa burokrasya at suportahan ng pagsisikap ng gobyerno na unahin ang mahalagang programa at serbisyo ng pamahalaan para sa taong bayan. Nakasaad pa sa memorandum na committed ang Administrasyong Marcos na itaguyod ang fiscal discipline at ang maingat na paggamit ng resources ng pamahalaan alinsunod sa socio-economic priorities at kasalukuyang reforma sa pangasiwa sa pagbukol ng pera ng bayan. Fiscal discipline. Fiscal In discipline. 100 meters, make a sharp left onto MH Delpilar Road. Kailangan o hindi essential. Tama ba yun? Tama. Oo. Yung mga ano lang naman dyan, mga luho-luho, na presyo, wag na yan. Muna. Oo. Pero Wag na muna. pag nanakaw, huwag na rin muna ha. Huwag na. Ay, wag na. Yan ang wag kawag. Seryoso, ang dami nang naghihirap na mga kababayan natin. Magpapasko, di ba? In 80 meters, make a sharp left. Ilan na? Sandali. Ilan na yung countdown mo dyan?
7 days before Christmas. Wala pa rin nakukulong. Nag-aantay tayo. Oo. Ito sa 7 araw na yan maghintay tayo Sabot-sabot Loob na ng po 7 kasi. araw, maghihintay tayo kaka. Yung 24 pa may ano pa ng opisina pa ng gobyerno. Wala na. Ano na yun bakasyon na yun. 6 days na lang. Oo, alam namang hindi sila magbabakasyon, di ba? Continue 400 meters, then turn left onto MH Del Iba pa naman yan sa Ano ba yung mga January nagsabi na hindi balik na magme-Merry naman. Christmas na mga kawatan? Sino Habang yung nasa nagsabi bakasyon na, yan, may lalabas ulit. Wala mo. Sabot-sabot na po eh. Huwag ka mainit. Mayroon pa namang 6 na araw. Hindi pa tapos ang deadline. Maumay ka na lang. Parang budget lang yan. Yung budget na natapos na, yung BICAM na tapos. Oo, ipapasa na yung, yan na, ipapasa na yan, yung enrolled bill na tinatawag sa mesa ni Presidente para mapusigil niya bago niya pirmahan. Para kung may bibito siya, ibito na niya. Di ba? Oo. Tignan natin. Ba't ang target yan, ipasa yan bago matapos ang taon. Yan. Okay, sige. Salamat, Nanay Ang Jose. constitution sabi niyo ng GMA Super Radio dito na muli, dapat totoo. Superradyo sa iyo, Melo Del Prado, sa Superradyo, DCWB. Pero pag-usapan natin mga kapuso at nabanggit na yung tungkol sa BICAM na yan. Alas 2:22. Mga numerong lahat ay nakaluhod. Nakaluhod yung 2, di ba? Alas 2:22. Yan, nakaluhod. Nagpapasalamat at natapos na rin. O kaya In nananalangin. 200 meters, turn left, then in 50 meters, you are arriving at destination. Para lang sa magandang sa tama. Hindi mapunta sa bulsa, ha? Walang mapupunta sa bulsa. Matuto na tayo sa ating mga kahihiyan, mga kalukuhan ng mga tiwalik sa gobyerno, ha? Matapos ang 6 na araw na diskusyon, mainit na diskusyon mga kapuso, natapos na ang Bicameral Conference Committee Deliberation Kaugnay ng Panukalang 2026 National Budget. Ayan. At ito po yung mga nakakita rito, no? Dito po walang ito po e-bike. yung Yan po ang mga problema, napagkasundo pedicab. rito, no? Ayan. Ito po, inaprubahan ng Bicameral Conference Committee ang 529.6 billion pesos na budget para sa Department of Public Works and Highways sa DPWH para sa susunod na taon. Tinampiyasan ng 20.7 billion pesos ang pondo ng DPWH na umano'y In 90 meters, turn overpriced left. construction materials para sa infrastructure projects ng gobyerno. 20.7 na lang. Nahabol yung 45 billion pesos, mga kapuso. O di, ito, hindi naman tuluyang inalis. Pero inalisan lang ng konti, kaya may natirang 20.7 billion doon sa mga overpriced construction materials. O so sa kabuuan, 529.6 billion pesos ang budget na na-aproban para sa DPWH. Doon sa 20.7 billion pesos na inalis sa pondo ng DPWH, 16.52 billion pesos ang realign have arrived at your destination. at 4.25 billion pesos sa National Disaster Residential and Management Fund. So realignment po yun. Inaprubahan din ang hearing ng Department of Yung tabi niyo nga, no? Transportation na i-realign o ilipat ang 3.6 billion pesos sa panukalang 2026 national budget para puntuhan ang common station ng Light Rail Transit ng LRT Line 1 Cavite Extension at pagkulit lang sa sana. pamasahe ng rail system. Ingat po, God bless po. Ito naman yung itinaas. Itinaas naman sa 63.9 billion pesos ang pondo para sa instance of individuals in transportation o high program ng Sige po sir, God bless po. Ayan, na-drop na natin sila. So, maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna pansamantalang tayo gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po.